May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong programang Main Event ng 92.3 FM Radio, Manila. Tawagin niyo na lang po akong Ace. Isa po kong simpleng tagapakinig mula sa Navotas. At ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsulat sa inyo. Matagal ko na pong gustong magkuwento sa inyo, pero sobrang nahihiya lang talaga ako. Kaya naman sinulat ko ito dahil mas madali para sa akin na ilabas ang lahat ng nararamdaman ko. Simula pa noong unang beses kong marinig ang mga confessions sa inyong istasyon, parang may kakaibang saya akong naramdaman. Hindi lang po dahil sa mga kantang pinatutugtog ninyo, kundi dahil sa pakiramdam na may kasama ako kahit mag-isa lang ako. Doon ko rin po unang napansin kung gaano nakakaaliw pakinggan ang mga kwento ng inyong mga listeners. Hindi ko nga akalaing darating ang araw na ako naman ang magkukwento ng sarili kong karanasan. Kaya naman dito ko naisimulan ang aking confession. May isang tao po kasi na matagal ko nang gustong aminin ang aking nararamdaman. Tawagin na lang po natin siyang Angel. Nagtatrabaho siya sa isang palengke dito sa Navotas. Aaminin ko, magandang dalaga siya. At siya ang dahilan kung bakit mas naging espesyal sa akin ang pakikinig ko sa radyo. Tuwing bibili nga ako ng mga sangkap ng lulutuin ko sa gabi-gabi, palagi ko siyang naaabutan na nakikinig sa programa mo. At doon, nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa hanggang sa nagkaroon ako ng pagtingin sa kanya. Inaamin ko naman na naakit ako dahil sa bait at pagiging masayahin ni Angel. At tuwing nakikita ko nga ang matatamis ng ngiti sa kanyang labi, parang gusto ko na talagang magtapat ng nararamdaman sa kanya. Sa totoo lang po, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Pero kapag naiisip ko na magtatapat na ako sa kanya, doon naman, bigla akong nawawala ng kumpiyansa. Isang beses po, nagkaroon kami ng maliit na tampuhan. Hindi naman po malaking problema, kundi dahil lang sa hindi ko masabi ang nararamdaman ko sa kanya. Natatakot kasi ako na kapag nalaman niya ang totoo, mawala siya sa aking buhay. Kaya naman ang ginawa ko para lumakas ang aking loob, sinubukan kong mag-inom. Dahil alam kong heto ang magiging susi para umamin sa kanya. Noong kinagabihan, tahimik na ang palengke. Iilan na lang ang tao at siya na lang naiwan sa pwesto niya. Habang inaayos ang mga natitirang paninda, nakaupo siya sa bangketa at nakikinig sa radyo. At doon ko sinubukang magtapat sa kanya. Kinausap ko siya kahit paamoy alak na ako at namumula. Tandang-tanda ko pa nga ang nangyari nung gabing iyon. Oh Ace, mukhang napasaba ka. Anong ginagawa mo dito? Kailangan mo ba ng sangkap sa pagluluto mo? Hindi. Andito lang kasi ako para kausapin ka. May gusto lang kasi akong, alam mo, aminin sa'yo, Angel. Malakas ang tibok ng puso ko. Parang bawat segundo ay gusto nang sumabog ng nararamdaman ko. Kaya bago pa mangyari iyon, nagsalita na ako. Sinabi ko sa kanya kung gaano siya kahalaga, kung paano naging parte ng araw ko ang makita siya, kung paano ako napapangiti sa simpleng presensya niya.
Tahimik lang siyang nakikinig sa akin. At pagkatapos kong magsalita, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos nun, lumapit siya ng kaunti na para bang gusto niya akong yakapin. Sa totoo lang po, DJ Main, noong sandaling makita ko ang kinang sa mga mata niya, yumakap ako sa kanya at siya namang yakap pabalik sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit, pero bigla akong lumayo. Nang bigla kong maramdaman ang malambot niyang puso. Imbes na ipagpatuloy ko lang ang yakap na iyon, bigla akong huminto. Napangiti na lang ako ng pilit at napatingin sa ibang direksyon. At doon ko nakita ang pagbabago sa mukha niya. Parang nasaktan siya. Siguro ang nasa isip niya, nandiri ako. Pero ang totoo, nagulat lang talaga ako. Dahil tumama ang bilugan niyang puso sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na may mararamdaman akong init sa isang yakap. Yung yakap na akala ko ay simple lang, pero nagpainit naman sa aking katawan. Ilang segundo lang ang lumipas pero parang ang bigat na ng hangin sa pagitan naming dalawa. Tapos tsaka siya nagtanong sa akin, Ace, ano ba talaga? Ba't bigla ka nalang lumayo? Habang tumatagal akong nakatitig kay Angel, parang gusto ko nang makita at maramdaman ang buong pagkababae niya. At laking gulat ko nang bigla siyang magsalita. Dahil ba tumama sa dibdib mo yung dibdib ko kaya naiilang ka ngayon? Hindi sa ganun, Angel. Kasi wala naman akong masamang intensyon. Akala ko nga manggagalit siya dahil natataranta na talaga ako. Pero nagulat ako nang bigla niyang sabihin ang salitang talaga namang nagpatayo sa natutulog kong sundalo. Gusto mo bang hawakan, Ace? At dahil sa sinabi niya, parang mas lalo kong nailang. Pero nagulat ako nang bigla na lang niyang nilabas ang kabuuan ng kanyang kabundukan. DJ Main, maraming tumatakbo sa isipan ko noong mga oras na iyon. Dahil may parte sa sarili ko na gusto ko hawakan. Pero dahil nga napangungunahan ako ng hiya at pagiging torpe ko, hindi iyon nangyari dahil parang mali. Kaya sa halip na maging simula iyon ng mas magandang kwentuhan namin, naging simula iyon ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. At simula noon, parang nagkaroon kami ng distansya. DJ Main, hindi na kami tulad ng dati. Yung dati na madalas mag-usap at magkwentuhan. At dahil dyan, may gusto po akong itanong at humingi ng payo mula sa inyo. Hanggang ngayon po kasi hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong bumalik at ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya. Baka po kasi sa ginawa kong pag-atras nung gabing iyon, nasaktan ko siya nang hindi ko namamalayan. Baka po akala niya pinaglaruan ko lang ang damdamin niya. Kahit ang totoo, takot lang talaga akong umamin at panindigan ang nararamdaman ko. Gusto ko po sanang bumawi. Gusto ko sanang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Pero natatakot din po ako na baka kapag ginawa ko iyon, lalo lang siyang lumayo sa akin. May pag-asa pa kaya na maibalik ko ang dating samahan namin? Tama po bang ipaglaban ko ang nararamdaman ko para kay Angel? O dapat ko na lang tanggapin na baka huli na ang lahat? Umaasa po ako na sa pamamagitan ng inyong programa, matulungan ninyo akong malaman kung ano ang dapat kong gawin. Kaya ngayon po, gusto kong sabihin sa kanya, kahit sa pamamagitan man lang ng radyo, ang mga salitang matagal ko na ang kinikimkim. Kung sakali man pong naririnig niya o makikinig siya, gusto ko lang sabihin ang salitang,
mahal kita. Hindi man ako marunong magsalita ng mga malalalim na salita, pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para ngumiti kahit sa mga ordinaryong araw ko. Hindi ko man masabi noon. Sana maramdaman mo ngayon kung gaano kakahalaga sa akin. Angel, from Ace of Navotas. Minsan, isang tingin lang pala ang sapat para mahuli ang puso natin. Yung tipong kahit wala pang sinasabi, ramdam mo na may espesyal na ibig sabihin. Pero minsan din, sa sobrang hiya at takot natin, hanggang tingin na lang.